Akala nyo? Iwan kayong jowa mo. Lumantad na sa wakas si Mima Otlum. So kung makikita niyo sa kanyang live, ito yung kanyang live, and then meron siyang bagong uploaded na videos. Ayan. So nakaputi siya. Kaya ang gagawin natin, i-analyze natin kung ano nga ba ang posibleng nangyari kay Mima Otlum. Kaya panoorin natin ulit yung live niya, and then yung isang bagong upload niya. Kulit kayo, no? Akala nyo? Iwan kayong jowa mo. Hello there! Live po ako dito sa aming pong barangay. Ang ganda-ganda ng nanay ko, adoptive mother. Mother. Make me scared. Make me harder. Make me lose my breath. Gamit po ang ibinigay ng aking kapatid na sa Diwata. Pares overload. Okay, we're na. Galing tayo ng mercury drugs. May runny nose. Ayaw tumigil na katutulo ng sipon. Pasensya na po at Diwata. Kaysa matulungan ko ng sipon yung Pares. Ang pangit ko daw, sabi, wala mo sa akin, apektado ba ako? Kung pangit ako, bakit ka nanonood sa akin? Alam niyo naman kasi mga tropa, hindi ako gaya ng mga ibang vloggers na takot malaos, takot ganiring, takot sa kaalaman ng lahat. Lumayo na po ako sa lugar ng kadiliman, nandito po ako sa liwanag. Heaven knows. Napanood ko na kasi itong video before 3 days ago, and doon sa comment section, ang dami nagsasabi na under the influence of something daw si Mima Otlum. And number 2, bumalik na daw siya kay Diwata Pares Overload kasi nga may trabaho na siya doon. And then, inamin naman ni Mima Otlum na ginagamit niya yung phone sa kanyang pagla-live. O, di ba? So, ginagamit niya. And then, mukhang ewan ko kung babalik pa siya doon or hindi. Tapos nagkasakit daw siya. Alangan na daw na matuluan daw ng sipon yung mga piniprepare niya pagkain. Before anything else, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. And then, follow me rin sa aking mga social media. Ito naman yung kanyang pinaka-latest upload. Makikita natin siya na sumasayaw sa kalsada. Tapos, yung video na yan, mukhang kinuha ng isang siguro fan na nakakakilala sa kanya. So, ni-record niya and hiningan niya ng copy para mai-upload niya sa kanyang social media. So, ngayon, active na ulit si Mima Otlum sa kanyang social media. I'm not sure kung i-upload niya ito sa other platforms such as TikTok o kaya baka YouTube. Ayan. So, nakikita na natin siya na nagiging active ulit sa social media. Pero 4 days ago, dito pala napadpad si Otlum. Ayan, mukhang may pa-games na kapag mauubos daw niya, yung kakainin niya, sa kanya na daw yung pagkain. So, correct me if I'm wrong. And then, nagsalita na nga si Diwata. So, para sa kanya, hindi niya sinusumbat yung naitulong niya kay Otlum. Kasi nagpapasalamat siya na nakatulong siya kahit papaano, kahit na ganyan si Otlum. Around the most trending personality in social media nowadays, ako po ng isang meme ng Brian Otlum in the house. And tomorrow nga, meron akong collab sa taas. Wow! Kaya challenge ang pagkantahin nila ako. Ano kaya mangyari? Ay, much better. Meron siya. Okay, so bukas na rin ako. And then, eto, meron dito for health and beauty. Sana. Yes! Naispatan nga si Mima Otlum sa isang mall. And kapansin-pansin sa kanya yung bagong bihis niya. Malinis siyang tignan dyan sa mall na yan. Tapos, ang eksena pa is nagbigay ulit siya ng kanyang mga poetic speech. Pero, parang walang nangyari, no? Between her and Diwata Pares pagkatapos ng inofferan siya ng work, tapos binigyan siya ng cellphone. And ganito rin yung napansin ko sa mga next videos niya. I'm not sure kung ibang araw ito, pero kapansin-pansin yung bagong bihis ni Mima Otlum. Ang isang napansin ko, yung suot niya, yung upper na parang shirt niya na scrub suit. I'm not sure kung scrub suit yan. So kung scrub suit nga, mukhang pwedeng sabihin natin na may work siya, pwedeng natin sabihin na nag-aaral siya, mga ganon. Tapos malinis na siya, no? And may mga burloloy siya ng mga alahas.
So, ibang-iba ito sa first na video na pinakita ko sa live niya. Hello there, from the most trendy personality po ng social media, ako po nag-isang mima ng bayan na mas kilalang kilala sa kaingin San Rafael, Bulacan na si PJ na anak ni Bebong at ni Monte. Shoutout po mga kabarangay ko. Miss ko na kayo, mga taga San Rafael, Bulacan. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makita muli. Alam nyo, ang laban ko sa buhay na ito, ng kahirapan, at kahit tuloy lang. God bless po. And you, ate, what's your name? Raisa, Ate Raisa. anak ni Alo. Anak ni Ate pa. Oh, gusto ko. Raisa, God bless ha. And regards po ko sa mama mo kay Tita Alo. Dalahin na yung pagkano. Ano po. God bless po sa inyo. Pagkano. Kung i-assess mo talaga dito, yung speech niya, okay naman. Tapos yung itsura niya, o di ba, bumongga, malinis yung itsura niya. Tapos may mga parang bagong budloloy, no, yung necklace niya. And then, nakiki-interact din ulit siya. Tapos, very happy na nag-entertain kung sino man yung may gustong lumapit sa kanya, such as kumuha ng picture o kaya kumuha ng video. And napansin nyo na yung pinakita kong video ay mukhang ito yung mga tao na lumapit sa kanya, nagpapapicture or kumukuha ng video in which nire-request niya na isend nila yung video sa kanya para mai-upload niya sa kanyang social media. So, despite sa mga criticism sa kanya na kumukuha ng cellphone, ang dami pa rin nagpapapicture, nagpapavideo para sa kanya, no? And this means talaga na ginagamit na niya yung phone na ibinigay ni Diwata sa kanya para mag-vlog. So, may mga vlogs, mga bagong videos na ina-upload niya sa kanyang Facebook page. So, yes, I therefore conclude, hindi niya binenta, hindi niya sinanla yung phone na binigay ni Diwata sa kanya. And I am very sure na pinapanood din ni Diwata si Otlum, and masaya siya na nagva-vlog ulit si Mima Otlum. Kahit na alam natin na hindi na babalik si Mima Otlum sa paresan ni Diwata, naniniwala pa rin ako na masaya si Diwata dahil nakatulong siya sa kapwa niya LGBT, and that is Otlum. It's because alam naman niya na mas nangangailangan si Mima Otlum. So sa pagbigay niya ng phone, eto na yung paraan para kay Mima Otlum na ibalik niya yung kanyang activity sa social media. So napansin naman natin sa Facebook page niya, PJ, yung ginamit, yung tunay niyang pangalan na sunod-sunod na yung pagpo-post niya. Yun nga lang nakakatawa kasi sa mga comment section papansin nyo na ayun, asan yung phone, tapos bakit hindi na siya bumalik or hindi na siya pumasok sa first day niya kay Diwata. Yun yung mga tanong sa kanya. May napansin lang ako. So, kahit na meron nagsasabi or nag-a-accuse sa kanya na lutang, kumukuha ng phone. So, tignan mo sa mga videos. Mukhang masayang-masaya sila habang kinukunan si Mima Otlum ng video. And then dun sa live niya, di ba, may mga kasama siyang mga kapamilya niya na mukhang masaya naman sila habang nagla-live si Mima Otlum. And kung totoo man doon sa mga accusations sa kanya, dapat nadampot na siya, di ba? Tapos merong mga file at mga complaints na i-file sa kanya. Siguro ang lesson dito is kapag tumutulong tayo sa kapwa natin, huwag natin isinusumbat in the future. Kapag tumulong tayo, dapat walang kapalit yan. Kasi parang hindi bukal sa puso mo kapag in the future isusumbat mo yung mga binibigay mo, pinapahiram mo, or yung tulong na ibinibigay mo sa isang tao. Ayan. Okay, so sana nakarelate kayo dito and I hope na nasiyahan kayo dito sa newly update kay Mima Otlum. Okay, so follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan. So follow me din doon sa aking mga social media platforms. So hope to see you there again, and tomorrow another vlog. So that's it, guys. Always spread positivity but not spreading your legs. Mwah!